Sir, yung hindi pagpapakita ni Kong Saldico, meaning ba guilty siya? Hindi, bahala na siya magsabi kung ano, di ba? Ano pang gustong malaman kay Kong Saldi kung kailangan siya mo? Hindi naman. Kaya naman si Kong Saldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noon. Diba? Ang pinag-uusapan, ang line of questioning ni Congressman Erice, na sinundan ko lang is, sabi niya kay Secretary Bondoan, alam niyo ba yung mga insertions sa PICAM? So sabi ni Secretary Bondoan, hindi namin alam. So sino ang nakakaalam? Alam nga naman yung Committee on Appropriations Chairman, hindi niya alam. Kaya dapat ipatawag si Congressman Saldico. Ngayon, kung hindi siya pwedeng resource person at hindi pwedeng under oath niya sasagutin yung mga tanong na yon, di ibig sabihin, ang congressman ay exempted sa investigasyon na ito. So, paano yung sinasabi nila na walang sisinuhin? Tapos yung BHW, saan nyo na pa nakita yun? Hindi, may record yun eh. Kung, okay, ganito, no? Number one, di ba, first of all, for the record, talagang I had reservations, di ba? Parang hindi naman namin pwedeng imbestigahan yung sarili namin, hindi naman pwedeng i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero ang nangyari, yan po ay pinagbotohan sa plenaryo at pinaproceed. So, kanina nag-motion si Congressman Erice na sabi, imbitahan si Congressman Saldico. Ang pinagtatalunan doon is papaano daw magiging resource person ang isang congressman. So kung ang isang congressman ay hindi pa pwedeng maging resource person at hindi pa pwedeng mag-testify under oath, so paano yung sinasabi na kahit congressman ang, di ba ang sabi ng chairman, kahit congressman ang walang pipiliin. Eh doon pa lang sa pagiging resource person, pinili na siya na hindi na siya pwede. So how can the committee proceed kung ganun kaagad yung congressman protektado na kaagad? Okay, number one yun. Number two, yung kay Mayor Magalong, di ba? Sinabi ni Mayor Magalong, pag pinatawag siya, sasabihin niya, sinabi ni Congressman Abante, o di sige, wag mo naman kami, wag daw lahatin, sabihin mo yung pangalan. Pumayag siya. O tapos ngayon ayaw nilang emotion, ano ba naman yan, di ba? Eh kaya umalis na lang ako, wala namang mangyayari dito. Ibig sabihin, hinamon nila. Payag yung tao. O tapos sasabihin, sige titingnan natin kung kailan. Eh di ba dapat pag hinamon mo, nasabihin mo yung pangalan, dapat, hindi ba dapat kung sinabi mo, sabihin mo yung pangalan, gusto mo sabihin ngayon na? Di ba? Okay. Eh, umalis na lang ako, wala mo pupuntahan yan. Gusto nyo sabihin, moro-moro talaga ito. Hindi, let's not use the word, let's be religion sensitive. Ibig sabihin, lokohan na lang. I mean, hindi pa pwedeng di ba? Sinabi na, mismo di ba, nandun pa yung nagsabi, o sige, pumunta ka sa house, sabihin mo kung sino. O tapos request ko na mag-motion, ayaw naman, tsaka na lang daw, tapusin muna yung iba. Lahat naman gusto natin imbitahin eh. Eh ba't hindi natin imbitahin? Di ba? Tsaka di ba sinasabi ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriations. Kaya di ba, kaya kailangan si Saldico, kailangan si Mayor Magalong. Kasi masasabi niyo bang pinoprotektahan ng House leadership si Congressman Saldico? Ano ba? Hindi ba obvious? Hindi ba obvious? Tapos ayaw, hindi, si Magalong, si Mayor Magalong, sorry, bait ayaw natin patawag. Saan naman pupunta to? Sir, ano yung hawak ng USB kanina? Hindi, kasi di ba, sabi ko, 13 billion kasi di ba, doon makikita mo kasi, doon sa records, kung sino yung proponent. Okay? So, ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, si Congressman Saldico is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi na sabihin nag-imbento. Ang point ko is, di ba dapat, kung kaninong distrito yung project, siya yung nag-request, di ba? So bakit lumalabas si Congressman Saldico ang nagre-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Okay, number one yon.
O yung BHW, tsaka yung Ako Bicol, ganun din, over 2 billion, sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit hindi yung district congressman ang requestor? Kasi dito lumalabas yung proponent award, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay Saldico, bakit kailangan dumaan sa Ako Bicol o sa BHW? Eh yung 2 billion is halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa BICAM pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Erice's motion of inviting Congressman Saldico dahil siya ang may alam ng BICAM. So tanungin natin, bakit ganyan? Pa-clarify lang, paano na-confirm na Ako Bicol at BHW yung requestor? Alam ko. Nasang document? Or is that your personal knowledge? Hindi, let them deny it and I will show them how I found it. Okay. So you're claiming, sir, that you have that based on your sources, based on your Yes, Yun yung nasa yes, FB. yes. Yun yung nasa Yo, ayaw naman napakita, di ba? Sir, kailan yung ilalabas? Hindi, pa-deny mo muna sa kanila para masaya. Sir, Eh kasi ganun lagi, di ba? Tignan mo, katulad nung kay Mayor Magano, o sige, pangalanan mo, ayaw na. O nagsasabi, deny nila, lalabas ko. sir, Sir, sorry, 2 totoo ba local billion. government na lang ang magre-request hindi na magre-request sa mga Ah, hindi ko alam, hindi ko alam. Oh, sorry, 2 billion each for Ako Bicol or and then No, 2 billion for, For both party lists. over 2 billion for, ito, para siguradong eksakto hanggang, and go, this is in the 2025 budget. oh, alone. 2295, Ako Bicol, BHW 2064, tapos 18 billion plus under Saldico. Aside from doon sa dalawa. Sir, sorry, requested the 13 budget. billion, sorry. 13 billion. Na sila ang request. Hindi. Siya yung requestor, tapos napupunta. Di ba kaya sabi ng ibang congressman, di ko lang pangalanan, sabi na hindi ko naman alam paano napunta yan sa distrito ko, di ba? Hindi ko na alam. May kayo in-interview na congressman, hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko. Sa distrito niya, may napasok doon na at least, nandun papakita ko sana, at least 2 billion. So yung congressman na nagsabi na hindi ko alam paano napunta yan sa distrito ko, meron doon 2 billion requested by Saldico, pumunta sa distrito niya. So ibig sabihin, yun na nga yung dugtong-dugtong Pero di sir, ba? hindi pa ba pag-utos dun sa congressista na bigyan? Hindi pa bor, ibig ko lang sabihin, di ba? Bakit kailangan ang requestor is si Saldico? Bakit hindi yung congressman ang Sir, requestor? kumusta yung project na yon, yung 2 billion na yon, yung nangyari naman, sir? Ano no? Doon po sa nirequest ni Kong Saldico. Kung nagawa? Opo. Hindi, naka-hold nga yun eh. Yun yung mga naka-hold. Yung sinasabi ko naka-hold. Part of FLR. Part of FLR. So kung dapat mag-independent body investigation? Dapat nakita nyo naman, di ba? Hindi nga pwede, sabi nila, hindi nga pwede mag-testify as resource person ang congressman. E paano kung yung congressman ang may problema? Paano mo siya iimbestigahan kung hindi siya pwede maging resource person? So wala po tutulungan mo kami na parang ano lang din, parang wala rin. Any reason kung bakit nag-motion to adjourn kanina prior si Erice? Hindi. Ang pagkaintindi ko, kaya siya nag-motion to adjourn. Gusto niya, hindi ako nag-motion, hindi ko alam. Ang pagkaintindi ko is because gusto niya makuha muna yung undertaking na wala kaming, walang pecuniary interest yung mga members. So, have you seen Congressman Zaldico since the start of the 20th No. Congress? Do you know his whereabouts or are you familiar? No. So he hasn't been attending plenary sessions as far as you know? No. Sir, as a colleague, ano gusto mo sabihin nyo kay Congressman Saldico? Di ba, sinabi na ni Kong Ungab, di ba? Pag sinabing pinakagorap yung budget mo at ikaw ang Committee on Appropriations, you will be the first to defend, di ba? Sinabi na yun eh. Di ba, tapos yung kay Mayor Magalong, hinahamo nila na pangalanan, pumayag yung tao na pangalanan. Tapos ngayon, sige, titignan natin kung kailan imbitahin. Hindi ba dapat unahin yun? Para mapangalanan na kung sino. Sir, kaya buwan ng hearing today, saan pupunta? Hindi ko alam, umalis na ako eh. Sir, yung hindi pagpapakita ni Kong Saldico, meaning ba guilty siya? Hindi, bahala na siya magsabi kung ano, di ba?
Ano pang gustong malaman kay Kong Sal dito? Kailangan siyang... Hindi naman. Kaya naman si Kong Saldico kasi siya ang chairman ng Committee on Appropriations noon. Diba? Ang pinag-uusapan, ang line of questioning ni Congressman Erice, na sinundan ko lang is, sabi niya kay Secretary Bondoan, alam niyo ba yung mga insertions sa PICAM? So sabi ni Secretary Bondoan, hindi namin alam. So sino ang nakakaalam? Alam nga naman yung Committee on Appropriations Chairman, hindi niya alam. Kaya dapat ipatawag si Congressman Saldico. Ngayon, kung hindi siya pwedeng resource person at hindi pwedeng under oath niya sasagutin yung mga tanong na yon, di ibig sabihin, ang congressman ay exempted sa investigasyon na ito. So, paano yung sinasabi nila na walang sisinuhin? So, do you think po kung lutong na itong investigation? Huwag naman, ano ka naman, nationality, hindi ka nationality sensitive. Di ba? Bakit naman lutong ano? Paano naman tayo magtitiwala? I mean, in the beginning, ang stand ko, hindi pa pwedeng mag-imbestiga sa sarili. Kaya lang, yun ang ruling ng plenary, pinagbotohan, at sinubukan natin ngayon kung talagang may pupuntahan. Mukhang wala. So, ano plano nyo since nag-walk out na kayo sa hearing? Hindi pa ako mag-aksaya ng panahon, wala akong pupuntahan. Tsaka di ba doon sa pie na pinakita ni Mayor Magalong, pinakamalaki, 20% sa Committee on Appropriations. Hindi ba dapat pinaka-interesado tayo doon sa pinakamalaki? Di ba lahat talaga dapat questionin? Pero bakit ngayon, hinamon ni Congressman Abante si Mayor Magalong, pangalanan mo sino? Tapos ngayon ayaw natin ipatawag, ayaw natin unahin. Di ba dapat kung sinabi mo pangalanan mo sino, sabi gusto mo nga pangalanan mo na ngayon.